Mayroong isang malalim na kalungkutan sa modernong buhay. Ang matatalinong tao na may malaking potensyal ay nawawala sa magulong gawain, nabubuhay ng parang automatiko. Nagigising silang pagod, ginugugol ang araw ng balisa at nakakatulog na may pakiramdam na walang nagbago, para silang unti-unting nalulunod, ngunit nakangiti upang itago ito. Si Marcus Aurelius, ang emperador pilosopo ng Roma, ay nakaranas ng katulad na bagay, namumuno sa mga imperyo, humaharap sa mga digmaan at personal na trahedya, lahat habang sinisikap na panatilihing maayos ang kanyang isip. Sumulat siya sa kanyang tala-arawan. Ang aklat na ngayon ay kilala natin bilang Meditations, isang paalala na walang kupas. Ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Ngunit ano ang mangyayari sa mga hindi pinapansin ng payong ito? Nauwi sila sa pagiging preso ng siklo ng kaguluhan sa isip at damdamin. Ang mismong mga taong nangangarap ng balanseng buhay ay nagiging alipin ng sarili nilang mga distractions. At sa kabilang banda, ang mga natututong ilapat ang mga prinsipyo ni Marcus Aurelius ay nagagawang maisaayos hindi lamang ang kanilang oras, kundi pati na rin ang kanilang kaluluwa. Kaya naman, kung panunoorin mo ang bidyong ito hanggang sa dulo, matutuklasan mo ang 12 tiyak na tip na inspirasyon ni Marcus Aurelius upang automatikong maisaayos ang iyong buhay nang hindi umaasa sa panandaliang motibasyon. Ngunit babala, ilan sa mga aral na ito ay hahamon sa iyo at marahil ay ganap na magpapabago sa iyong pananaw, sa iyong nakasanayan, sa iyong mga kagustuhan at maging sa kahulugan ng iyong buhay. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang tunay na lakas ay nasa pagkontrol sa isip, hindi sa mundo. Ang pahayag na ito sa kabila ng pagiging simple ay nagtataglay ng pundasyon ng lahat ng karunungang Stoic. Nauunawaan niya na ang panlabas na kaguluhan ay hindi maiiwasan, ngunit ang panloob na kaguluhan ay mapipili. At ito ang unang dakilang aral para sa sinumang gustong ayusin ang sarili nilang buhay. Bago mo subukang ayusin ang iyong silid, ang iyong trabaho, ang iyong mga relasyon o ang iyong nakasanayan, kailangan mo munang ayusin ang iyong isip. Dahil ang isip ang panimulang punto ng lahat ng nasa paligid natin. Isipin mo kung ilang beses kang nakaramdam ng labis na pagkabalisa kahit wala ka pang nagagawang anuman. Nagigising ka, kinuha ang iyong telepono at agad na binabaha ng balita, mensahe, kahilingan at paghahambing. Kahit bago pa uminom ng kape, puno na ang iyong ulo ng mga kaisipang hindi sa iyo. Dito nagsisimula ang kawalan ng kontrol. Sumusulat si Marcus Aurelius sa kanyang tala-arawan araw-araw upang linisin ang kanyang isip. Alam niya na kung hindi niya aayusin ang kanyang mga iniisip, ang imperyong pinamumunuan niya ay magiging salamin ng sarili niyang panloob na kaguluhan. At hindi ba't ganun din ang nangyayari sa maraming tao ngayon? Magulong buhay na, sa katunayan, ay salamin ng magulong isip, na patunayan ng modernong siyensya ang alam na ng mga sinaunang pilosopo. Ipinapakita ng pananaliksik na halos 85% ng mga bagay na kinatatakutan ng mga tao ay hindi kailanman nagkakatotoo. Nangangahulugan ito na karamihan sa pagkabalisa at stress na bumabalot sa mga tao ay nagmumula sa mga sitwasyong umiiral lamang sa kanilang isip. Para bang ang isip ay lumilikha ng mga halimaw na kailangan nitong talunin ng sarili. At habang sinisikap na patayin ang mga imahinasyong apoy na ito, naliligaw ang isang tao sa maliliit na pang-araw-araw na gawain nang hindi namamalayan na labis silang nagugugol ng enerhiya sa mga hindi nila kayang kontrolin. Humarap si Marcus Aurelius sa mga digmaan, pagtataksil at epidemya. Maaari siyang mabaliw sa bigat ng imperyo sa kanyang balikat, ngunit pinili niya ang landas ng kapayapaan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili,
May kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Mapagtanto mo ito at makakahanap ka ng lakas. Ang pahayag na ito ay hindi lamang pilosopiya, ito ay isang praktikal na estratehiya. Sa halip na subukang kontrolin ang mga resulta, nag-focus siya sa pagkontrol ng mga reaksyon. At ito ang isa sa pinakamakapangyarihang sikreto para sa sinumang nagnanais ng automatikong organisadong buhay. Kapag kinokontrol mo ang iyong mga reaksyon, hindi ka magsasayang ng oras at enerhiya sa pakikipaglaban sa mga bagay na lampas sa iyong kontrol. Ngayon, mas angkop ang aral na ito kaysa dati. Isipin ang isang taong nawalan ng trabaho at gumugugol ng ilang linggo sa pag-iisip kung ano ang nangyari, sinisisi ang ekonomiya, ang kanyang amo o masamang kapalaran. Ang taong ito ay lubusang nalulugmok sa kaguluhan ng isip at damdamin. Ngayon, isipin ang isa pa na nakakaranas ng parehong sitwasyon, ngunit nagpa siyang gamitin ang kanyang libreng oras upang matuto ng bagong bagay, palakasin ang mga koneksyon, at mas maghanda para sa susunod na hakbang. Pareho silang dumaan sa parehong pangyayari, ngunit isa lamang ang nakaintindi sa nais ituro ni Marcus Aurelius. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kaya nating kontrolin at ng hindi, at nalalapat din ito sa maliliit na bagay. Ang isang simpleng pagbabago sa pag-iisip sa paggising ay maaaring magpabago sa iyong araw. Sa halip na hawakan ang iyong telepono at simulan ang pag-react sa mundo, maglaan ng 1 minuto para sa katahimikan. Huminga, damhin ang iyong katawan, pansinin ang iyong paligid. Tanungin ang sarili, ano ang nasa ilalim ng aking kontrol ngayon? Ang tanong na ito na tila walang kibo ay isa sa pinakamakapangyarihang tool sa pag-oorganisa ng isip na umiiral. Dahil inaalis nito ang kalituhan at tinutulungan kang makita kung ano ang mahalaga. Karamihan sa mga tao ay hindi nabubuhay sa kasalukuyan. Lagi silang nahuhuli sa pagitan ng nangyari kahapon at ng maaaring magkamali bukas. Tinawag ito ni Marcus Aurelius na isang aksaya ng buhay. Sinabi niya na hindi tayo dapat mabuhay na parang mabubuhay tayo magpakailanman dahil ang oras ang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo. Kapag ituon mo ang iyong isip sa kasalukuyan, automatiko mong naiaayos ang iyong mga prioridad, humihinto ka sa paghabol sa lahat ng bagay at nagsisimulang lumakad sa tamang direksyon. Isang magandang halimbawa nito ay kung paano isinasabuhay ni Keanu Reeves ang kanyang buhay. Sa kabila ng pagiging isa sa pinaka-popular na personalidad ng sinehan, namumuhay siya ng simple, malayo sa mga iskandalo at laging nananatiling kalmado sa harap ng mga problema. Dumanas siya ng malalim na personal na trahedya, ngunit natuto siyang mag-react ng may balance at pasasalamat. Ito ay direktang salamin ng isinusulong ng mga Stoic, ang kapayapaan bilang pinakamataas na anyo ng karunungan. Ang pag-oorganisa ng isip ay hindi nangangahulugang pagtanggal ng masasamang kaisipan o pagpapanggap na walang nakakaapekto sa iyo. Nangangahulugan ito ng pagkatuto na obserbahan ang dumadaan sa iyong kalooban nang hindi hinahayaang dominahin ka nito. Ikinumpara ni Marcus Aurelius ang isip sa isang muog. Sinabi niya na walang kaaway ang makakapasok sa isang isip na nananatiling mapayapa. Kapag naintindihan mo ito, magsisimula kang mapagtanto na ang panlabas na kaguluhan, ang magulong silid, ang mga bill na lampas na sa takdang bayad, ang mga hindi natupad na pangako, ay simpleng salamin lamang ng panloob na kaguluhan sa makatuwid bago subukang ilagay ang lahat sa tamang lugar, simulan sa paglalagay ng bawat kaisipan sa tamang espasyo. Tanungin kung ano ang tunay na mahalaga, kung ano ang kaya mong kontrolin, at kung ano ang kailangan mong bitawan. Gawing pang-araw-araw na gawain ang prosesong ito, hindi isang hiwalay na pagtatangka. At unti-unti, mapapansin mo ang isang bagay na kakaiba.
Magsisimulang mag-organisa muli ang buhay dahil kapag nakakita ng balanse ang isip, ang lahat ay susunod na lamang. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang pagiging simple ang pinakadirektang landas sa karunungan. Sinabi niya, kung hindi tama, huwag gawin. Kung hindi totoo, huwag sabihin. Ang pahayag na ito sa kabila ng pagiging maikli ay isang malakas na paalala na nagiging komplikado ang buhay kapag tayo mismo ang nagpapakomplikado nito. Madalas naghahanap ang mga tao ng mga formula para ayusin ang kanilang nakasanayan, ngunit nakakalimutan nilang alisin ang tunay na nagdudulot ng kaguluhan, ang labis. Ang labis na mga pangako, distractions, iniisip at inaasahan. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan napalitan ng dami ang kalidad. Gusto nating gawin ang lahat, mapunta sa lahat ng lugar, sagutin ang lahat, pasayahin ang lahat. Ngunit sa pagtatapos ng araw, pagod ang isip at walang laman ang puso. Nakita ni Marcus Aurelius na nangyayari ito sa Roma kahit napapalibutan ng karangyaan at kapangyarihan. Nauunawaan niya na habang parami ng parami ang iniipon, mas nawawala sa paningin ang esensya. Kaya naman, ang kanyang mga sinulat ay umikot sa isang simpleng ideya. Ang nabubuhay ng may pagkakaisa sa sarili ay nabubuhay ng may pagkakaisa sa universo. At ang pagkakaisa ay hindi kasama ng pagmamalabis. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang pag-aayos ng buhay ay nangangahulugang pagdaragdag ng mas maraming bagay sa kanilang nakasanayan, gayong sa katunayan ay kabaligtaran ito. Ito ay tungkol sa pagtanggal ng mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo, para itong paglilinis ng bahay na napuno ng mga walang silbing bagay na naipon sa paglipas ng panahon. Sa simula, maaaring mahirap bitawan, ngunit bawat bagay na tinatanggal mo ay nagbabalik ng espasyo, gaan at kalinawan, at ganoon din ang nangyayari sa loob ng isip. Marami ang gumugugol ng kanilang mga araw sa pagsasabi ng oo sa lahat at sa bawat isa. Tumanggap sila ng mga imbitasyong hindi nila gusto, dumadalo sa mga meeting na hindi nila kailangan, nagpapanatili ng mga relasyong wala ng kabuluhan. Ginagawa nila ito dahil sa takot na makapaminsala, magmukhang makasarili o mawalan ng anuman. Ngunit ang tunay na nawawala sa kanila ay ang sarili nilang kapayapaan. Itinuro ni Marcus Aurelius na sinumang sumusubok pasayahin ang lahat ay nawawalan ng kontrol sa sarili nilang buhay. Naniniwala siya na ang mamuhay ng simple ay isang gawa ng katapangan dahil nangangailangan ito ng pagsasabi ng hindi sa mga bagay na hindi umaayon sa kung ano ang mahalaga. Isipin ang isang taong laging abala, ngunit hindi kailanman umaandar. Gumigising ng maaga, natutulog ng huli, ngunit pakiramdam niya ay walang nagbabago. Para itong pagtakbo sa treadmill, maraming pagsisikap, walang pag-unlad. Nangyayari ito dahil nakatuon ang pansin sa paggalaw, hindi sa direksyon. Ang pagpapasimple ay pagpili ng direksyon. Ito ay pagkakaroon ng kaliwanagan tungkol sa kung ano ang tunay na mahalaga. Nauunawaan ito ni Steve Jobs nang magpasya siyang magsuot ng parehong damit araw-araw. Sa marami, tila kakaiba ito, ngunit may karunungan sa likod ng pagpiling iyon. Tinanggal niya ang isang walang saysay na desisyon upang mapanatili ang mental na enerhiya para sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ito ay isang modernong halimbawa ng isip ng Stoic na inilapat sa totoong buhay. Si Marcus Aurelius, kung nabuhay siya ngayon, ay marahil sasabihin na ang labis na pagpipilian at digital na pampasigla ang bagong laso ng kaluluwa. Sasabihin niya ang tungkol sa pangangailangang mag-filter, bawasan, patahimikin ang panlabas na ingay upang pakinggan ang sariling katuwiran. Sasabihin niya na sino mang sumusubok gawin, ang lahat ay nauuwi sa walang nagagawang may lalim. Na sino mang sumusubok maging lahat sa lahat ay nauuwi sa paglimot sa kung sino siya.
At ito ang ugat ng modernong kaguluhan, ang labis ng lahat. Upang ilapat ang karunungang ito sa kasalukuyan, kailangang magsimula ng praktikal. Sa paggising, sa halip na magmadaling lutasin ng lahat, tignan ang listahan ng iyong mga gagawin at tanungin, ano ba talaga ang kailangang gawin ngayon? Ano ang maglalapit sa akin, sa taong gusto kong maging? At ano ang nagpapanatili lamang sa akin na abala ng walang patutunguhan? Kapag natuto kang pumili ng mga bagay, magsisimula kang mapagtanto na halos mag-isa ng mag-aayos ang buhay. Ang pagpapasimple ay isa sa pinakamatalinong paraan upang makamit ang balanse. Nagpapalaya ito ng mental na espasyo, nagpapababa ng pagkabalisa at nagtataguyod ng kalinawan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong may mas kaunting visual na stimuli at mas kaunting pang-araw-araw na desisyon ay nakakaranas ng mas mababang antas ng stress at mas produktibo. Nangyayari ito dahil ang utak ay humihinto sa pagkalat sa libu-libong direksyon at nakatuon sa isang bagay sa bawat pagkakataon. At kapag nakatuon ang isip, dumadaloy ang buhay. Madalas, ang pumipigil sa mga tao sa pagpapasimple ay ang takot na mawalan ng pagkakataon. Takot na mawalan ng mga pagkakataon. Nabiguin ng isang tao na lumabas na tamad. Ngunit ipinaaalala sa atin ni Marcus Aurelius na walang mawawala sa halaga kapag pinili ang katahimikan. Dati niyang sinasabi na ang tunay na kayamanan ay nakasalalay sa pamumuhay ng naayon sa kalikasan. At ang kalikasan ay simple. Hindi sinisikap ng isang puno na maging dalawa. Hindi sinisikap ng dagat na maging langit. Bawat bagay ay sumasakop sa sarili nitong espasyo at ginagampanan ang tungkulin nito. Kapag naunawaan natin ito, titigil tayo sa pagsubok na gawin ang lahat ng sabay-sabay at magsisimulang gawin ng maayos ang talagang mahalaga. Ang isang organisadong buhay ay hindi nagmumula sa pagmamadali, kundi sa kalinawan. At lumilitaw ang kalinawan kapag may katahimikan, kapag may espasyo, kapag may focus sa makatuwid. Sa susunod na maramdaman mong pabigat ang iyong nakasanayan, tanungin mo ang iyong sarili kung ang problema ay kakulangan ng oras o sobra-sobrang walang kabuluhang bagay. Ang simpleng pagbabagong ito sa pananaw ay maaaring ganap na magpabago sa iyong paraan ng pamumuhay. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang pagpapasimple ay isa ring espiritual na gawain. Para sa kanya, ang mabuhay ng maayos ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng marami, kundi sa pagkailangan ng kaunti. Hindi inaalis ng pag-iisip na ito ang mga problema, ngunit ginagawa nitong mas magaan ang buhay kapag hinarap ang mga ito. Lumilikha ang pagiging simple ng espasyo para sa kung ano ang mahalaga, at ang mahalaga ang siyang tunay na nagdudulot ng kapayapaan. At kung ang mga salitang ito ay umaayon sa iyo sa ngayon, mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Ang mga simpleng pagkilos na ito ay tumutulong upang patuloy na lumago ang channel at maihatid ang mga aral na ito sa mas maraming tao sa buong mundo. Bawat bagong subscription at bawat like ay tumutulong upang ang mensaheng ito ay makarating sa isang taong maaaring kailangang marinig ito ngayon. Nabuhay si Marcus Aurelius na napapalibutan ng mga digmaan, pagtataksil at personal na trahedya. Ngunit hindi niya pinayagan ang kanyang sarili na malukob ng galit. Naunawaan niya ang isang bagay na hindi pa rin nauunawaan ng karamihan sa mga tao ngayon. Ang mga emosyon ay parang hangin. Hindi sila maaaring pigilan, ngunit maaari silang idirekta. Dati niyang sinasabi, ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng nagdulot ng pinsala. Ipinapakita ng siping ito na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagganti, kundi sa pananatiling matatag kapag ang lahat sa paligid mo ay sumusubok na hilahin ka papalabas sa balanse. Sa modernong buhay, patuloy tayong pinupukaw.
Isang komento lamang sa social media, isang kritisismo sa trabaho, o isang argumento sa bahay ay maaaring magpaalab sa isip. Nabubuhay tayo na nagre-react sa lahat, na parang bawat maliit na sitwasyon ay isang labanan na kailangang mapanalunan. Ang problema ay sa pamamagitan ng padalos-dalos na pagre-react. Nawawalan tayo ng kontrol sa tanging bagay na tunay na atin. Ang ating kapayapaan. Alam ni Marcus Aurelius na maaaring mawala ang isang imperyo dahil sa isang sandali ng hindi kontroladong emosyon. Kaya naman sinasanay niya ang kanyang kapanatagan araw-araw. Napansin niya sa kanyang mga pagninilay na ang matalinong tao ay ang isang hindi nababagabag ng mga bagay na wala sa kanyang kontrol, at ito ay isang mahalagang aral para sa sinumang nagnanais na ayusin ang kanilang emosyonal na buhay. Naniniwala ang mga tao na ang pagkontrol sa emosyon ay nangangahulugang pagsupil sa mga ito, ngunit ang Stoicism ay nagtuturo ng kabaligtaran. Ang pagkontrol sa emosyon ay hindi tungkol sa paghinto sa pagdama. Ito ay tungkol sa pag-aaral na hindi maging alipin ng mga ito. Galit, takot, inggit, pagkakasala, lahat ng damdaming ito ay natural. Ang nakakasira ay hindi ang maramdaman ng mga ito, kundi ang pagkakakilanlan sa mga ito. Ito ay ang pagpapahintulot sa isang sandali ng galit na tukuyin kung sino ka, o pagpapahintulot sa isang takot na paralisahin ka sa loob ng maraming taon. Ipinaalala sa atin ni Marcus Aurelius na ang isip ay parang isang kuta. Ito ay masasakop lamang kung bubuksan mo ang mga tarangkahan, at sa bawat pagkakataong sumabog ka sa reaksyon, iyon mismo ang ginagawa mo. Binubuksan mo ang mga tarangkahan ng iyong kuta at ibinibigay ang kontrol sa kaaway. Isang modernong halimbawa nito ay ang dami ng mga taong nawawalan ng pagkakataon dahil hindi nila alam kung paano pangasiwaan ang mga emosyon sa lugar ng trabaho. Ipinapakita ng pananaliksik na humigit kumulang 70% ng mga pagtatapos sa trabaho ay nauugnay sa mga problema sa pag-uugali at emosyonal, hindi kakulangan ng teknikal na kakayahan. Nangangahulugan ito na ang pinakamalaking hadlang sa propesyon ng isang tao ay madalas hindi ang kaalaman, kundi ang kawalan ng kakayahang manatiling kalmado sa ilalim ng pressure. Ginagantimpalaan ng modernong mundo ang mga makapanatiling kalmado kapag ang lahat ng iba ay nagpapanik dahil iyon ang tunay na anyo ng pamumuno. Isipin ang isang simpleng sitwasyon. Ikaw ay nagmamaneho, may humarang sa iyo sa trapiko at ang impulse ay bumusina, sumigaw, mag-react. Ngunit ano ang gagawin ni Marcus Aurelius? Hihinga siya ng malalim at aalalahanin na wala siyang kapangyarihan sa ibang driver, kundi sa sarili lamang niyang reaksyon. Ganoon din ang nalalapat sa mga argumento sa pamilya, mga pagtatalo ng mag-asawa, mga sandali ng pagkabigo. Kung mapapanatili mo ang pagpipigil sa sarili kapag ang lahat ay nag-aanyaya ng pagsabog, isa ka ng hakbang na nangunguna sa karamihan ng mga tao. Ang Stoicism ay ang sining ng pagtugon ng may katuwiran kung saan nais mangibabaw ng instinto. Upang isagawa ito, mayroong isang simple ngunit makapangyarihang teknik. Kapag nakaramdam ka ng galit, pagkabigo o pagkabalisa, maghintay ng ilang segundo bago kumilos. Huminga ng malalim at tanungin, ano ang nasa loob ng aking kontrol ngayon? Ang tanong na ito, na tila maliit, ang siyang naghihiwalay sa karunungan mula sa padalos-dalos na pagkilos. Patuloy na isinagawa ni Marcus Aurelius ang ehersisyong ito. Isinulat niya sa kanyang mga meditasyon na ang panlabas na mga bagay ay hindi nakakaapekto sa kaluluwa. Ang kaguluhan ay nagmumula lamang sa loob mula sa opinyong ibinibigay natin sa mga ito. Ang pagninilay na ito ay nagtuturo na hindi ang nangyayari ang nakakasama sa iyo, kundi ang kahulugan na ibinibigay mo sa nangyayari. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pangyayari.
Hindi patas kang pupunahin ng isang tao, isang plano ang magkakamali, isang tao ang bibigo sa iyo. Ito ay hindi maiiwasan. Ngunit ang nagtatakda ng takbo ng iyong buhay ay hindi ang mismong pangyayari, kundi kung paano ka magre-react dito. Kapag nag-react ka ng may balance, ginagawa mong pagkakataon para sa paglago ang bawat balakid. Kapag nag-react ka ng may hindi kontroladong emosyon, ginagawa mong bagyo ang bawat maliit na problema. Ang kapanatagan ay isang kasanayan na kailangang sanayin araw-araw. Hindi ito lumilitaw mula sa wala. Kung paanong sinasanay ng isang atleta ang kanyang katawan, sinasanay din ng isang stoic ang kanyang isip. Isang magandang hamon ang pagsasanay ng pagpipigil sa sarili sa loob ng isang linggo. Sa loob ng 7 araw, pumili ng isang pang-araw-araw na sitwasyon na karaniwang nagpapawala sa iyo ng balanse at gamitin ito bilang ehersisyo sa pasensya. Maaari itong trapiko, pagiging huli ng isang tao o kahit isang pagkakamali sa trabaho. Obserbahan ang impulse na mag-react, ngunit huwag kang magpadala dito. Huminga, magnilay at kumilos ng may kamalayan. Sa pagtatapos ng 7 araw na ito, mapapansin mo na gumagaan ang buhay, nababawasan ang mga argumento at tila humahaba ang oras dahil humihinto ang isip sa paggastos ng enerhiya sa mga bagay na hindi nito kayang baguhin. Ang kakayahang ito na makontrol ang sariling emosyon ang siyang naghihiwalay sa isang buhay na magulo mula sa isang organisadong buhay. Ang mga taong balanse ang emosyon ay mas produktibo, gumagawa ng mas mahusay na desisyon at nabubuhay ng may higit na kalinawan. At ang pinakakawili-wili ay ang pagiging nakakahawa ng balansing ito. Kapag ang isang tao ay nananatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan, nagbibigay sila ng inspirasyon sa iba na gawin din ang gayon. Ito ay makikita sa mga personalidad tulad ni Denzel Washington na nagpapahiwatig ng kapanatagan at kontrol kahit sa pinakamatinding sitwasyon. Ang ugaling ito ay hindi likas, ito ay binuo at matututo ang bawat isa na paunlarin ito. Ang pagkontrol sa emosyon ay, sa makatuwid, isa sa mga haligi ng tunay na organisasyon ng buhay. Walang saysay ang pagkakaroon ng perpektong schedule kung ang iyong puso ay nabubuhay sa kaguluhan. Ang emosyonal na balanse ang pundasyon kung saan nakasalalay ang lahat ng iba pa. Naunawaan ni Marcus Aurelius na ang isang isip na payapa ay nagbabago ng anumang panlabas na sitwasyon, gaano man kagulo. Hinarap niya ang mga labanan, pagtataksil at pagkawala, ngunit hindi niya kailanman nawala ang kanyang sarili at iyon ang tunay na kahulugan ng lakas, ang manatiling payapa kapag ang lahat sa paligid mo ay nag-aanyaya ng kawalan ng pag-asa. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang tunay na kapangyarihan ng isang tao ay hindi nakasalalay sa mga sitwasyon, kundi sa kanyang kakayahang manatiling tapat sa kanyang sariling prinsipyo kahit na sinusubukan ng buong mundo na iligaw siya. Dati niyang sinasabi, ang isang tao ay dapat bumangon sa ibabaw ng mga sitwasyon at hindi maging alipin ng mga ito. Ang ideyang ito na tila isang pagninilay-nilay lamang sa pilosopiya ay talagang isang praktikal na gabay para sa sino mang nagnanais na bumuo ng isang matatag, matibay at magkakaugnay na buhay. Dahil ang buhay, sa esensya, ay isang sunod-sunod na pang-araw-araw na pagsubok at ang nagtatakda ng resulta ng bawat isa ay hindi ang nangyayari kundi ang pipiliin mong gawin sa harap ng nangyayari. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang lahat ay nagbabago ng napakabilis. Binabago ng mga tao ang kanilang mga opinyon ng kasing dali ng pagpapalit nila ng damit. Isang araw, naniniwala sila sa isang bagay. Sa susunod, sinusundan nila ang isa pang trend. Ito ay isang henerasyon na nalilito ang paggalaw sa pag-unlad, ang anyo sa layunin.
Si Marcus Aurelius, halos 2,000 taon na ang nakalipas, ay nagbabala na tungkol dito. Naniniwala siya na ang isang taong walang prinsipyo ay parang bangka na inanod. Anumang hangin ay nagdadala sa kanya palayo sa kanyang sarili. Isinulat niya sa kanyang sarili sa kanyang mga meditasyon. Huwag nang makipagtalo tungkol sa kung ano ang dapat maging isang mabuting tao. Maging isa ka. Ang pariralang ito ay isang paalala na walang saysay ang pag-uusap tungkol sa kabutihan. Dapat itong isabuhay kahit na nangangahulugan iyon ng paglangoy laban sa agos. Maraming modernong problema ang nagmumula sa kakulangan ng panloob na pundasyong ito. Mga taong kumikilos ng padalos-dalos dahil wala silang mga halaga na sumusuporta sa kanila. Mga relasyon na nagkakawatak-watak dahil walang respeto o katapatan. Mga profesional na naliligaw ng landas dahil ipinagpapalit nila ang integridad para sa pag-apruba. Lahat ng ito ay isang refleksyon ng isang buhay na ginagabayan ng mga sitwasyon kaysa sa mga prinsipyo. At ang malaking hamon sa automatikong pag-aayos ng sariling buhay ay ang bumuo ng isang panloob na istruktura na napakatatag na kahit sa harap ng kaguluhan, alam mo kung sino ka at kung ano ang dapat mong gawin. Nabuhay si Marcus Aurelius sa mahirap na panahon. Hinarap niya ang mga digmaan, epidemya, pagtataksil at pagkawala ng mga anak. Karamihan sa mga ordinaryong tao ay susuko sa kawalan ng pag-asa. Ngunit pinanatili niya ang kanyang kapanatagan, ang kanyang habag at ang kanyang katarungan. Naniniwala siya na ang kabutihan ay hindi nakasalalay sa panlabas na kondisyon. Ang kabutihan ay isang personal na pagpili, ginagawa ng paulit-ulit araw-araw kahit na walang nakakakita. Ito ang uri ng katatagan na nagbibigay ayos sa buhay mula sa kalooban, na siya namang nagdadala ng kaayusan sa lahat ng bagay sa labas. Sa kasalukuyang mundo, madaling makita kung paano sinisira ng kawalan ng prinsipyo ang mga karera at reputasyon. Ilang pampublikong personalidad ang bumagsak hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi sa kawalan ng paninindigan. Mga taong mayroong lahat upang manatili sa tuktok, ngunit hinayaan ang sarili na dominahin ng ego, pagmamataas at ilusyon ng kapangyarihan. Nawala sila sa landas dahil wala silang gabay na moral. Nang dumating ang tagumpay, natagpuan nito ang isang hindi matatag na pundasyon, at ang tagumpay na walang matibay na base ay laging bumabagsak. Sa kabilang banda, mayroon namang mga nananatiling matatag kahit sa ilalim ng matinding panggigipit. Mga taong hindi ipinagpapalit ang kanilang mga halaga para sa kapakanan. Magandang halimbawa nito si Cristiano Ronaldo. Hinahangaan siya hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa kanyang disiplina, kanyang pagiging konsistente at kanyang pagsunod sa sarili niyang mataas na pamantayan. Nagsasanay siya kahit walang nakakakita, nananatiling malakas kahit wala sa panahon ng laro, at sumusunod sa mga prinsipyo na marami ang walang lakas ng loob na yakapin. Iyan ang stoicismo na isinasabuhay. Ito ay ang pamumuhay ayon sa iyong mga halaga, hindi ayon sa iyong mga kalagayan, at ito ay naaangkop sa sinuman sa atin. Ang pagkakaroon ng mga prinsipyo ay nangangahulugang pagkakaroon ng isang panloob na mapa na gumagabay sa iyo kahit sa gitna ng bagyo. Kapag alam mo kung ano ang tama, kung ano ang iyong pinaniniwalaan, at kung ano ang ayaw mong ikompromiso, ang iyong mga desisyon ay halos nagiging automatiko. Hindi ka na nag-aaksaya ng lakas sa mga isyung moral at nagsisimulang kumilos ng malinaw. Ang ganitong uri ng organisasyon ang tinawag ni Marcus Aurelius na pagkontrol sa sarili. Pinaniniwalaan niya na ang malayang tao ay ang nagtatakda ng sariling buhay at sinumang hindi kayang kontrolin ang kanyang sariling pag-uugali ay laging magiging alipin ng kanyang mga emosyon at kalagayan. Ngunit ang pamumuhay ayon sa mga prinsipyo ay nangangailangan ng tapang.
Hinihingi nito ang pagsasabi ng hindi kapag ang lahat ay nagsasabi ng oo. Hinihingi nito ang pagtupad sa iyong pangako kahit na mas madali ang manahimik. Hinihingi nito ang pagpili sa tamang landas kahit na ito ay mas mahaba. Itinuro ni Marcus Aurelius na ang moral na kahusayan ay nakakamit sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasagawa ng mabubuting gawa. At sa paglipas ng panahon, hinuhubog ng mga gawaing ito ang karakter. Kapag nangyari ito, natural na nagsisimulang umayon ang buhay. Dahil ang isang disiplinadong pag-iisip ay umaakit ng katatagan, at ang katatagan ang tunay na hinahanap ng mga tao ngayon kahit na hindi nila namamalayan. Ang automatikong pagdadala ng kaayusan sa buhay ay hindi tungkol sa paggawa ng panlabas ng mga patakaran, kundi tungkol sa pagiging isang tao na ginagabayan ng hindi matitinag na mga prinsipyo. Kapag ang iyong mga kilos ay naaayon sa iyong mga halaga, ang kaguluhan ay simpleng nawawala. Nagiging mahuhulaan mo ang iyong sarili at ang pagiging mahuhulaan na ito ang nagdudulot ng seguridad, direksyon at kapayapaan. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang mundo ay hindi nangangailangan ng mas maraming tao na maganda kung magsalita tungkol sa kabutihan, kundi ng mga taong tahimik na isinasabuhay ito. Itinuro niya na ang tunay na kadakilaan ay nasa pagiging mabuti kahit walang sinumang kumikilala nito. Kapag ang buhay ay nakabatay sa mga halaga at hindi sa mga kalagayan, hindi ka nabihag ng pagkakataon. At kapag nangyari iyan, nagsisimulang umayos ang buhay na parang may sariling likas na ritmo, dahil ang lahat ay nagsisimulang dumaloy mula sa kalooban. Ito ang pinakamataas na antas ng personal na organisasyon kapag hindi mo na kailangang makipaglaban sa buhay, dahil ang bawat pagpili mo ay naaayon sa iyong pinaniniwalaan. Ito ay kapag ang pagsisikap ay nagiging layunin, ang kaguluhan ay nagiging kalinawan, at ang oras ay nagiging kakampi. At sa huli, ito ang nais laging ituro ni Marcus Aurelius, na ang pamumuhay ayon sa mga prinsipyo ang pinakasigurong landas upang makahanap ng balanse, kahulugan at kalayaan. Sapagkat ang mga taong namumuhay nang naaayon sa kanilang mga halaga ay hindi mawawala kahit pag gumuho ang buong mundo sa kanilang paligid. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang tunay na kaayusan ay nagsisimula sa loob natin. Kapag natututo tayong kontrolin ang ating mga kaisipan, ang lahat sa paligid natin ay natural na naaayon. Ganito umayos ang buhay, halos automatiko, kapag natatagpuan ng isip ang balanse nito. Kung umalingaw-ngaw sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi ito sa isang espesyal na tao, isang taong pinaniniwalaan mong kailangan itong marinig ngayon. Salamat sa pagiging naririto, sa paghahanap na umunlad at mamuhay ng may higit na kalinawan. Inaasahan kong makita ka sa susunod na video.